of the evacuation centers. So ganon kadami na siya ngayon, Igan. Nadadagdagan ho ba, Yusek? Alam mo, dumagdag siya kagabi kasi itong aking report na hawak, Igan, as of 6 o'clock ngayong umaga. So anong tulong na po yung inyong naipapaabot dito sa mga kababayan po natin? Nakapagbigay po na natin ng mga goods, relief goods. Ito yung mga pagkain. Tapos yung mga non-food, ito yung mga blankets, yung mga damit, pati blankets sa Igan, ha? At pati, meron din tayong binibigay ng mga tents sa mga lugar na kung kulang na ang kanilang evacuation centers. Abay, mahalaga yun, ha? Blanket o kaya kahit banig, man lang, no? Ay, meron kaming banig, Igan. Pati kasi meron mabusog ka nga, giniginaw ka naman, mahirap din yun. Oo, meron kaming banig, meron kaming kumot. Oo, at meron din kaming kandila, kung kailangan nila ng kandila, Igan, kasi kung minsan nawawala din ng ilaw sa evacuation centers. Okay. Yusek, sa tingin nyo magtatagalo sila sa evacuation center? Sa ngayon, Igan, meron ng umuuwi, kagaya ng sa Region 5. Sa Albay ay ang sabi ng aming regional director kagabi, bumalik na lahat sila sa kanilang mga tirahan. Opo. So ang meron tayo dito ngayon, alam mo, ang Bulacan at ang Nueva Ecija, Bataan at Zambales. Region 3, ang Region 3 mukha ang napuruhan, Igan, sa lahat ng rehiyon na tamaan itong bagyong si Pedring. Okay. Pag sila ho ba bumabalik na sa tahanan, tuloy pa rin ba yung suporta dito ng DSWD? Kasi magsisimula uli sila, like yung mga pagbalik, wala namang babalikan ng bahay. Oo. Alam mo, Igan, kasama din yun sa ating programa, kasama ng ating mga lokal na pamahalaan. At kami ay nagbibigay ng pera para sa pagpatayo ng kanilang bahay. At doon naman sa mga totally damaged yun, Igan. Pero doon sa mga partially damaged, ang range ng binibigay namin, mga 5 to 10,000 per family. Per family po yan. Oo. Okay, sapat ho ba yung pondo nyo pa ngayon, Yusek? Well, sa amin... Pinagkakasya. Sa amin ngayon, Igan, meron pa kaming 259 million pesos worth na pera. At para dun sa mga goods, meron kaming 63.5 million worth of goods dito sa aming National Operations Relief Center. Okay. Yusek, may 5 pa tayong bagyo daw na inaasahan. Ang sabi nila, parang meron pa yatang 2. 2 pa? Eto hindi. Yung ngayon, ngayong mga buwang ito, pero hanggang katapusan po ng taon, mga 5 daw po yung nakikita ng pag-asa. Okay. Doon sa mga nanonood ngayon, syempre, nakikita yung sitwasyon na yun, gustong tumulong, diretso na lang sa mga regional offices ng DSWD. Oo. At meron kaming Igan, yung pwede nilang tawagan. Ito yung aming DROMIC o yung Disaster Relief Operations Management Information Center. 0918-421-9780. At ang aming direct line, 951-7435. Okay. So, iyon ang aming mga telepono na pwede po ninyong tawagan. Okay. Maraming salamat po. Good morning. Good morning, Igan. DSWD Undersecretary Alice Bala po. Bagyong Pedring patuloy na kumikilos pa hilagang kanluran ng bansa habang nakakaapekto pa rin sa kanlurang bahagi ng Luzon. Ibinaba na po ang public storm warning signal sa ibang lugar pero nananatili pa rin ang signal number 2 sa Zambales, La Union at Pangasinan. Signal number 1 naman sa Bataan, Pampanga, Benguet, Tarlac, Ilocos Sur, Abra at Ilocos Norte. Muling namataan ang Bagyong Pedring sa layong 300 kilometro hilagang kanluran ng Baguio City. Taglay pa rin po nito ang lakas ng hangin na 120 kilometro kada oras at bugso na aabot naman sa 150 kilometro bawat oras. At para bigyan pa rin po tayo ng karagdagang ulat hinggil sa Bagyong Pedring, makakausap po natin live mula naman sa Pag-asa ang weather forecaster nito na si Ginoong June Galang. Magandang hapon na umaga sa iyo, Mr. June. Magandang umaga din, Connie. Okay, palabas na ho ba ng bansa itong Bagyong Pedring? Kasi sabi ho ay Wednesday afternoon ito lalabas ng Philippine Area of Responsibility. Tama po yun. Pag nagtuloy-tuloy sa kanyang kinikilos, itong hapon makakalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility. So ano hong ina-expect natin magiging lagay naman ng panahon paglabas nitong si Bagyong Pedring? Gradually improving na po ang weather natin dito sa Metro Manila itong bandang hapon. At saka sa ibang parte ng ating bansa. Dito po sa
eastern section ng Visayas tsaka parting Mindanao, medyo maganda na po panahon doon. Pero patuloy daw nitong hinahatak yung southwest monsoon, ano? Kaya mapapatuloy pa rin daw ang pag-uulan, maging dito po daw sa Metro Manila. Tama ho ba yun? Tama po yun, nakaka-apekto pa rin ngayon yung southwest monsoon na enhanced nitong bagyong si Pedrig dito sa western section ng Luzon. Okay, at syempre marami ho nagtatanong tungkol pa rin po doon sa dalawang weather disturbance na nakikita po natin. Pwede ho nating kunan ng update yon? Yung pong isa dito sa, ang location, 1,400 kilometer sa east ng Northern Luzon. Kapag nagpatuloy po sa kanyang kinikilos na direksyon, baka mamayang gabi hanggang bukas ng umaga, maaaring pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Samantalang yung isa pa na binabandayan natin sa east ng Mindanao, by weekend, pag nagtuloy-tuloy, maaaring pumasok na rin sa ating Philippine Area of Responsibility. Okay, so inaasahan natin within this week, meron po tayong dalawang bagyong papasok, ano? Tama po yun, pag nagtuloy-tuloy sa kanyang kinikilos na direksyon. Okay, pero ito parehong ito nasa may Northern Luzon, ang kilos at tinatahak na direksyon? Ito pong isa, papunta dito sa Northern Luzon, kundi magbago. Samantalang yung nasa may kalayuan, pag nagtuloy-tuloy dito po sa may Eastern Visayas tsaka Bicol region ang tatama. Okay, sana ho wag naman magsanib, no? May posibilidad ho bang mangyari yon kung sakasakali? Kasi magkalapit po ang pagpasok nila sa Philippine Area of Responsibility, eh. May mga output po ng mga models na sinasabi na maaaring magsanib po yung dalawa. Naku, sana wag naman po, ano. Pero magdadasal po tayo. Ano ho ang payo nyo naman para sa mga kababayan po natin dahil sunod-sunod po ang pagpasok ng mga bagyo sa bansa? Paalala po sa mga kababayan natin sa nasa ilalim ng signal number 2 tsaka 1 na mag-ingat pa rin po sa posibleng flash floods tsaka landslides. At tsaka po meron tayong gale warning na inilabas dito sa seaboard ng Northern Luzon tsaka sa Eastern seaboard ng Central tsaka Southern Luzon. At dito pa rin po sa Western seaboard ng Southern Luzon at Visayas, pinapayuhan natin yung mga maliliit na bangkang pangisda na umiwas po muna pumalawat sa mga lugar na ito. Samantalang yung mga malalaking bangkang pandagat, mag-ingat sa malalaking alaw na pwedeng idulot ng malalakas na hangin. Alright, maraming salamat po sa inyo, Mr. June Galang, ang weather forecaster naman ng Pag-asa para sa update na yan. Nananatili naman sa mga evacuation center ang mga residente ng Ilagan, Isabela na naapektuhan din ng pagbaha. At may live report si Salima Refran. Salima, kamusta na dyan? Igan, umabot na sa halos 700 pamilya ang nagsilikas dito sa bayan ng Ilagan sa Isabela dahil sa pag-apaw ng Cagayan at Pinakanawan Rivers. Ayon sa mga residente mula sa Barangay Bagong Bayan, isa sa 26 na mga barangay na nalubog sa tubig. Alas 5 daw ng hapon na magsimulang tumaas ang mga ilog. Ito daw ay dahil sa matinding ulan na dala ng bagyong Pedring. Hindi naman daw agad bumaha, naipon naman daw sa mga bundok ang tubig at saka lamang bumaba sa Cagayan River. 7 gates din ng Magat Dam ang nagpakawala ng tubig kahapon dahil malapit na sa spilling level. Kagabi, mismo mga lokal na opisyal pa nanghihikayat sa mga residente magsilikas. Meron namang ayaw iwan ng kanilang mga bahay. Sana lumikas na kayo, ba't hindi pa kayo pumupunta sa mas mataas na lugar kasi mabilis ang pagtaas ng tubig? Ito pong aming tinitirhan ko po lubog na, pero ito pong family house namin pero medyo malapit na, baka po lilikas na rin kami. Iga na maski mga alagang hayop nga ay inakyat na rin sa matataas na lugar. Handa naman ang LGU sa pag-aalaga sa mga nagsilikas. May mga relief goods at hot meals sa ibinibigay. Nakaantabay naman ang mga rescuers sakaling may kailangang iligtas. Kagabi pinangambahang 15 barangay ang na-isolate dahil sa umapaw na tubig. Pero agad naman silang naabot sa pamamagitan ng komunikasyon. Umaasa ngayon na iga na mga opisyal na bababa din ng tubig sa ilog ngayong araw. As of 3 a.m. today, 5 gates na lamang ng Magat Dam ang naglalabas ng tubig. Samantala, wala pong pasok sa mga eskwelahan sa lahat ng antas dito sa Isabela, alinsunod na rin sa direktiba ng lokal na pamahalaan. Yan ang unang balita mula dito sa Isabela. Igan? Maraming salamat, Salima Refran, nag-uulat live mula sa Isabela. Basura naman ang iniwan ng pananalasa ng bagyong Pedring sa Maynila. Kaya naman ang lokal na pamahalaan at ilang volunteers nagsimula ng maglinis sa Manila Bay. May live report si Susan Enriquez. Susan!